Sa huling parte ng ating kwento ay natuwa si Kyulin dahil masyado raw talagang maswerte ang kanyang na-harvest dito sa kanilang napuntahan ngayon dahil hindi raw talaga niya inaakala na magawa niyang makahanap ng dalawang sacred level magical beast na naglalaban at silang dalawa ay parehas na namatay, kaya nabigyan siya ng pagkakataon na makuha ang kanilang mga kaluluwa at mga kasanayan. Sa pagpapatuloy, agad na lumapit si Miss Yu sa kinatatayuan ng ating bida na kanya itong tinanong na kung ayos lang raw ito. Tinugon naman sa kanya ni Kyulin na huwag na raw itong mag-alala dahil ayos lang siya, ngunit mahahalata pa rin sa tingin ni Miss Yu sa ating bida na ito ay labis pa rin nag-alala sa kanya. Sinabi pa ni Miss Yu sa ating bida na ito raw ay mahusay dahil kanina masyado daw talaga siyang nag-alala sa kanya. Pero ang kanila naman daw iisipin ngayon ay paano sila makaalis dito sa lugar kung saan sila napadpad. Ayon naman sa kanya ni Kyulin na titingnan raw niya kung paano sila makaalis dito. Dahil kapag ito ay isang time-space magic ay dapat nandito lang sa kanilang palibot ang nilalang na nagdala sa kanila dito. Nang nalaman ni Miss Yu na nasa kanila lang paligid ang nilalang na salarin kung bakit sila napadpad sa kanilang kinaroroonan ngayon ay nakaramdam siya ng takot, na kanyang tinanong si Kyulin na kung ang nilalang daw ba na nagdala sa kanila dito ay binabalak niya silang patayin, na agad naman pinasangayunan ng ating bida ang katanungan sa kanya ni Miss Yu. At natatawa pa si Kyulin na kanyang sinabi kay Miss Yu na ang salarin daw kung paano sila napunta dito ay hindi isang tao, sabay ginamit ni Kyulin ang kanyang power detection upang kanyang mahanap kung saan ang lokasyon ng nilalang na nasa kanilang paligid. At dito nakita ng ating bida kung saan nakatayo ang nilalang na kanina pa nakatingin sa kanila, nang naramdaman ng nilalang na nahanap na siya ng ating bida ay nakaramdam siya ng pagkabahala. Habang si Kyulin naman ay nakangiti niyang sinabihan si Miss Yu na sa tingin raw niya ay kanya nang nahanap ang susi upang makabalik na sila sa kanilang totoong lugar. At bigla na lang naglaho si Kyulin sa harapan ni Miss Yu, ang nilalang naman ay dali-dali siyang naghanda ng spell upang siya ay makatakas sa kamay ng ating bida, pero napatigil sa kanyang ginagawa ang nilalang na mayroong isang mata dahil bigla na lang lumitaw si Kyulin sa kanyang likod na agad siyang hinawakan na kanyang tinanong kung saan raw ba ito pupunta. Lumipat naman ang eksena sa kakahuyan kung saan naroroon si Miss Chenzo maging ang matanda at si Lubiz. Dito ay makikita si Lubiz na pinapawisan na kanyang tinitingnan ang matanda at si Miss Chenzo, ngunit laking gulat nilang dalawa dahil bigla na lang tumalikod si Lubiz na mabilis na tumakbo upang makatakas sa kamay ng matanda. Sa hindi inaasahan na kilos ni Lubiz ay hindi na lang nakapagsalita itong matanda. Samantalang nagsaad naman sa kanya si Miss Chenzo na tumakas na raw ang lalaki na may pulang buhok matapos nagbago ang kanyang anyo. Tinugon lang naman ng matanda kay Miss Chenzo na hayaan na lang raw nila siya na makatakas dahil ang tao na yun ay anak ng isang gluttony, mas mabuti pang umiwas na lang sila sa malaking problema. Dagdag pa niya kay Miss Chenzo na sa ngayon raw ay kanila munang talakayin ang usapin na mas importante kumpara sa tao na yun. Dito inamin na nga ng matanda kay Miss Chenzo na pumunta raw siya dito sa lupain ng Haring Diyos dahil binigyan siya ng utos ng kanilang patriarka na dalhin pabalik sa kanilang tahanan ang prinsesa. Sa inamin ng matanda ay seryosong tumugon sa kanya si Miss Chenzo na ngayon raw ay alam na niya ang lahat kung ano talaga ang dahilan bakit pumunta dito ang kanilang elder, pero kahit na ganoon ay hindi pumayag si Miss Chenzo na siya ay bumalik sa kanilang tahanan, dahil sinabi na raw niya sa kanyang ama bago pa siya umalis sa kanilang tahanan na hindi na siya babalik. Ayon naman sa kanya ng matanda, na si Child Dixie ay tumungo din dito sa lupain ng Haring Diyos kasama siya, upang kanilang sunduin dito ang prinsesa pabalik sa Night Soul. Sa nalaman ni Miss Chenzo ay nakaramdam siya ng inis dahil hindi raw niya gustong makita ang mukha ng lalaki na yon, at dito din sa lupain ng Haring Diyos ay libre siya araw-araw kaya maaari niyang gawin kung ano ang kanyang gusto, dahil masaya na ang kanyang pamumuhay dito sa lupain ng Haring Diyos. Masaya pa na pinaalam ni Miss Chenzo sa matanda na ngayon raw ay isa na siyang guild leader, nakahanap na din siya ng mga maasahan na mga kakampi. Sa nalaman ng matanda na mayroon na palang mapagkakatiwalaan si Miss Chenzo na kakampi dito sa lupain ng Haring Diyos ay masyado siyang nagtataka. Sinabi pa ng matanda kay Miss Chenzo na kung malaki raw ang respeto sa kanya ng kanyang mga kakampi, bakit noong kanyang iniligtas ang kanyang buhay ay wala dito ang kanyang mga inaasahan na kakampi. Sa katanungan ng matanda ay maging si Miss Chenzo ay nagtataka din nga napapaisip kung bakit hindi pa daw dumating dito sila Kyulin. Dahil hindi alam ni Miss Chenzo ang dahilan kung bakit hindi pa dumating sila Kyulin ay natatawa na lang itong matanda dahil magpasa hanggang ngayon ay wala pa rin muwang ang kanilang prinsesa. Paliwanag pa ng matanda kay Miss Chenzo na dito daw sa lupain ng Haring Diyos ay ang lugar kung saan walang batas. Naghahalo dito ang mga mabubuti at mga masama,
Paano raw ba nasabi ng kanyang prinsesa na ang mga tao na kanyang mga nakilala ay mapagkakatiwalaan? Dagdag pa ng matanda na ang mga ganito raw ay karaniwan na lang dito sa lupain ng Haring Diyos. Maaring tinalikuran na daw siya ngayon ng mga tao na kanyang sinasabi na kaibigan, para lang sa maliit na pakinabang. Sa mga binanggit na mga salita ng matanda ay nainis sa kanya si Miss Chenzo na kanya itong sinigawan na huwag raw niyang pagsalitaan ng masama si Kyulin, dahil nangako siya sa kanya kanina na babalik siya para sa kanilang hapunan. Wala nang ang nagawa ang matanda kung hindi kanya na lang sinaad kay Miss Chenzo na hindi raw talaga niya mababago ang isip ng kanilang prinsesa, sabay mayroon itong inihagis na stick sa lupa dahil kanya raw hihintayin dito ang prinsesa. Paliwanag pa ng matanda na ito raw ay isang joystick. Tatagal daw ang pagliyab nito ng 6 na oras, at kapag ang tao na kanyang nabanggit sa kanya ngayon ay hindi pumunta dito sa loob ng 6 na oras, ay pakiusap sumama na lang sa kanya pabalik ang prinsesa. Pero napatingin ng matanda sa kanyang paligid na kanyang iniisip na bakit ang kanyang combat pet ay hindi pa rin bumalik dito, hindi pa raw ba niya natapos ang kanyang ibinigay na utos sa kanya na itapon ang 2 tao. Samantala hindi naman nakapagsalita si Miss Chenzo sa kondisyon sa kanya ng matanda, na kanya na lang nasabi sa kanyang sarili na kung ano raw ba ang ginagawa ngayon ni Kyulin bakit magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin siya bumalik dito, kapag hindi raw siya bumalik dito sa loob ng 6 na oras ay hindi na silang dalawa magkikita pang muli. Makalipas ang 6 na oras ay dahan-dahan na nga na nawala ang apoy sa stick na nilagay ng matanda, at makalipas ang ilang minuto ay nagsalita ang matanda kay Miss Chenzo na naubos na daw ang oras, na kanyang sinabi kay Miss Chenzo na ang tao raw na kanyang hinihintay ngayon ay hindi dumating dito. Pero sa kanyang isip-isip siya ay naguguluhan dahil maging ang kanyang combat pet ay hindi din nakabalik sa kanya. At inutusan na nga ng matanda si Miss Chenzo na sumunod na raw ito sa kanya para makaalis na dito. Ipinikit lang naman ni Miss Chenzo ang kanyang mga mata na seryoso niyang tinanong sa matanda na kung mayroon na raw ba itong mga nalalaman kung ano talaga ang nangyari sa kanya doon sa kanyang pamilya. At alam din daw ba ng kanilang elder kung anong mangyayari kung susubukan niyang ibalik siya doon sa kanyang pamilya ng sapilitan. Ayon naman sa kanya ng matanda na alam raw niya kung ano ang mangyayari pero itong kanyang ginagawa ay para sa kabutihan ng pamilyang Night Soul, kaya sana mapatawad siya ng kanyang prinsesa. Pero naging seryoso ang tingin ni Miss Chenzo dahil mayroon siyang kakaibang nakita sa kanilang unahan, ang kanya palang nakita ay ang liwanag na bigla na lang lumitaw. Kasabay nito ay dahan-dahan na lumabas si Kyulin at si Miss Yu galing sa loob ng spell na nilikha ng combat pet ng matanda. At dito ay matagumpay na nga na nakabalik si Kyulin at si Miss Yu sa lugar kung nasaan ngayon si Miss Chenzo. Sinabi pa ni Miss Yu sa ating bida na ang lugar daw na ito ay ang lupain ng Haring Diyos. Tugon naman sa kanya ni Kyulin na sa wakas nakabalik na din silang dalawa dito. Nang nakita ni Miss Chenzo na si Kyulin pala at si Miss Yu ang nanggaling sa liwanag ay tuwang-tuwa ito na kanyang tinawag ang pangalan ng ating bida. Sabay dali-dali na tumakbo si Miss Chenzo upang kanyang puntahan ang kinaroroonan ng dalawa. Nang nakalapit na si Miss Chenzo sa kinaroroonan ni Kyulin ay wala naman itong pag-alinlangan na kanyang hinawakan ang mukha ng ating bida dahil masyado raw talaga niya siyang na-miss. Tugon naman sa kanya ni Kyulin na ganoon din naman siya, kanya din na-miss si Miss Chenzo. Matapos banggitin ni Kyulin ang salitang yun ay nag-alala si Miss Chenzo na nagtanong sa kanya na kung saan raw ba ito pumunta dahil masyado na siyang late sa kanilang pinag-usapan, hindi raw ba ito nag-alala sa kanya kung ano ang kanyang nararamdaman kapag nawala siya ng matagal. Agad din naman itinuro ng ating bida ang kanyang hawak-hawak na alaga ng matanda dahil itong nilalang raw na ito ang dahilan kung bakit sila hindi nakabalik agad, ito raw ang nagpapatagal ng kanilang oras para makabalik dito. Makikita naman itong alaga ng matanda na gustong makawala sa pagkahawak ng ating bida na nakaramdam ng matinding takot, at dito ay nagulat si Kyulin dahil matagumpay na nakawala ang alaga ng matanda sa kamay ng ating bida, at makikita ito na mabilis na tumakbo kung saan nakatayo ang matanda. At agad itong tumalon upang tumuntong sa kamay ng kanyang amo, nang nasa kamay na ito ng matanda ay hinawakan naman ng matanda ang ulo nito na hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin sa ating bida at lalong-lalo na kay Miss Chenzo. Nang nakita ni Kyulin na itong matanda pala ang nagmamay-ari ng maliit na unggoy na may isang mata ay natatawa na lang siya dahil itong matanda raw pala ang dahilan kung bakit sila napadpad sa ibang lugar. Pero sinabi lang naman ng matanda kay Miss Chenzo na huwag na raw itong magsayang ng oras, kinakailangan na raw nilang dalawa na makaalis dito, pakiusap sumunod na ito sa kanya para makabalik sa pamilyang Night Soul. Sa kabila ng mga sinabi ng matanda ay seryoso lang naman na nagsaad sa kanya si Miss Chenzo na hindi raw niya inaakala na naglagay siya ng harang para hindi na makabalik dito ang kanyang mga kasama.
Paliwanag naman sa kanya ng matanda na kaya lang raw niya yun nagawa dahil ayaw niyang makita ang isang prinsesa ng Night Soul ay nakihalubilo sa mga pangkat ng mahihina na walang kwentang talunan, kung kaya bumalik na ito sa kanyang pamilya kasama siya, dahil ang lugar ng pamilyang Night Soul ang nararapat para sa kanyang prinsesa. Pero sinigawan lang naman siya ni Miss Chenzo na wala raw siyang pagkakaiba sa matigas niyang ama, sabay tumalikod si Miss Chenzo sa matanda, dahil wala naman daw siyang gagawin doon sa Night Soul, kung kaya bumalik na lang doon ang kanilang elder at pabayaan na niya siya dito, dahil sa katunayan matagal na siyang itinakwil ng kanyang ama. Dagdag pa ni Miss Chenzo habang papaalis na huwag na din niyang banggitin sa kanyang harapan ang pangalan ng kanyang kapatid, at seryoso pa niya na sinaad sa matanda na kung talagang isa siyang tunay na kabilang sa pamilyang Night Soul dapat huwag niyang banggitin ang pangalan ng kanyang kapatid kapag kausap niya siya. Matapos magsalita si Miss Chenzo ay tuluyan na nga siyang umalis upang kanyang iwanan ang matandang elder ng Night Soul, pahabol pa na sabi ni Miss Chenzo sa matanda na huwag din niyang kalimutan na mag-ingat kapag siya ay nakaalis na dito sa lupain ng Haring Diyos. Sambit naman sa kanya ng matanda na ang kanya lang raw prinsesa ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Night Soul, kaya wala raw siyang dahilan na kanyang tanggihan ang kagustuhan ng kanyang mga kadugo. Sa sinabi ng matanda ay bahagyang napatigil si Miss Chenzo sa kanyang paglalakad, pero sa kalaunan ay nagpatuloy itong umalis sa kinaroroonan ng matanda, saad pa sa kanya ng matanda na pakiusap huwag raw kalimutan ng prinsesa ang kanyang totoong misyon sa pamilya. Pero napatigil ang matanda dahil bigla na lang nagsalita sa kanya ang ating bida, natatawa pang sinabi sa kanya ni Kyulin na ang pamilya raw na Night Soul ay kanilang sinaktan si Miss Chenzo. Naparito raw ba ito upang dagdagan ang pagliliyab ng damdamin ni Miss Chenzo sa pamilyang Night Soul? Sinabi din ni Kyulin sa matanda na habang siya daw ay nabubuhay ay hindi niya sila hahayaan na si Miss Chenzo ay magdurusa para lang sa katarungan ng pamilyang Night Soul. Sa mga binanggit na mga salita ni Kyulin ay nagalit sa kanya ang matanda na kanya siyang sinabihan na paano raw ba nakapagsalita ang isang taluna na bata ng ganoon sa kanyang harapan. At hindi din daw siya makapaniwala na magpasa hanggang ngayon ay nananatili pa rin siyang nabubuhay kahit pinatapon na niya siya sa ibang lugar. At malinaw na dinala siya ng kanyang alagang monkey transfer doon sa sobrang mapanganib na lugar, bakit nagawa pa rin niyang makabalik dito? Nakangiti lang naman na tumugon sa kanya si Kyulin na marahil isa lang siyang tao na mayroong dalang swerte, agad naman na pinatahimik ng matanda si Kyulin sa kanyang pagsasalita dahil huwag raw itong magsalita sa kanya ng isang bagay na walang katuturan. At binalaan pa ng matanda si Kyulin na kinakailangan raw niyang iwanan si Miss Chenzo, pero kampante lang naman na sumagot sa kanya si Kyulin na kung paano kapag hindi siya pumayag sa kanyang mga kagustuhan, ayon naman sa kanya ng matanda na kung hindi raw ba ito natatakot na mamatay, dahil kapag hindi raw siya papayag ay hindi siya magdadalawang isip na kanya siyang papatayin, at wala din siyang pakialam kahit sisihin pa siya ng kanyang prinsesa na si Miss Chenzo na kanya siyang pinatay. Sabay pinalabas na nga ng matanda ang kanyang enerhiya galing sa kanyang mata upang kanyang ipakita kay Kyulin kung gaano kalayo ang agwat ng kanilang lakas. Pero kahit na ganoon ay wala naman epekto sa ating bida ang pinakawalan na enerhiya ng matanda bagkus nakatayo lang ito habang nakangiti sa harapan ng matanda. Nang nakita ng matanda na nakatayo pa rin ang ating bida ay masyado siyang nagtataka dahil bakit hindi man lang napinsala itong batang lalaki na ito sa kabila ng pressure na kanyang pinakawalan. Kaya pala hindi napinsala ang ating bida sa enerhiya na pinakawalan ng matanda sa kanilang paligid ay ginamit din ni Kyulin ang aura na nanggaling sa dalawang sacred magical beast na kanyang nakuha. Makikita silang dalawa na nagpapalabas ng kani-kanilang mga enerhiya galing sa kanilang katawan, at napapaisip na lang itong matanda na hindi makapaniwala dahil paano raw nagawang makipagsabayan sa kanya itong bata na ito, sa palakasan ng pressure sa kanilang paligid, imposible raw itong mga nangyayari. At nasabi din ni Kyulin sa kanyang sarili na itong matanda na ito ay ilang beses na siyang sinubukan na patayin, hindi na raw niya kinakailangan na bigyan itong matanda na ito ng kanyang pinakamalakas na suntok. Sabay ibinuhos na nga ni Kyulin ang kanyang aura galing sa Hell Dragon na kanyang nakuha, dahil sa lakas ng aura ng Hell Dragon ay lumabas ang dugo sa bibig ni Kyulin. At nanlilisik pa niyang tiningnan ang matanda sa kanyang harapan, na para bang anumang oras ay gusto na niyang patayin itong matanda. Nang nakita ng matanda ang masamang tingin sa kanya ni Kyulin ay nakaramdam ito ng matinding takot na lumabas ang pawis sa kanyang mukha. At biglang napaluhod si Kyulin sa lupa dahil sa lakas ng pressure ng kanyang aura na hindi pa niya kayang kontrolin dahil sa sobrang lakas nito. Makikita sa mukha ni Kyulin na ito ay nahihirapan,
Pero kahit na ganoon ay nakangiti pa rin ito dahil hindi raw talaga niya inaasahan na ganito na siya kalakas ngayon. Makalipas ang ilang sandali ay biglang sumabog ang aura ng dalawa sa kanilang buong paligid. Ang matanda naman na nanunood kay Kyulin ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Samantalang iniisip naman ni Kyulin na ang kanya raw pagpapakawalan ng kanyang maraming kapangyarihan ay nagdulot sa kanya upang mapinsala ng bahagya ang kanyang katawan, ang matanda naman ay hindi pa rin maalis ang kanyang tingin sa ating bida na masyadong nagtataka bakit ganito kalakas itong bata na kasamahan ng kanyang prinsesa. At napasabi naman si Kyulin sa kanyang sarili na nakita raw niya sa kilos nitong matanda na ito ay napinsala sa aura na kanyang pinakawalan, sabay tinanong ni Kyulin ang matanda na kung ano na raw ba ang mga plano nito. Di ba dapat kanya na siyang papatayin ngayon, bakit hindi pa niya ginawa? Dagdag pa na tanong ni Kyulin sa matanda na kung hindi pa ba raw ba natatapos ang pagpapalabas nila ng kani-kanilang mga kapangyarihan. Sa mga binanggit na mga salita ni Kyulin ay nasabi na lang nitong matanda na itong lupain daw ng Haring Diyos ay maraming mga tao na mayroong likas na mga talento na hindi pa nadidiskubre. Sinabi pa ng matanda kay Kyulin na hindi pa daw siya nakakita ng ganitong kapangyarihan dahil nagawa niya siyang saktan gamit lang ang kanyang aura. Pero binigyan lang naman ng pagbabanta ni Kyulin ang matanda na bago daw niya makuha si Miss Chenzo ay dadaan muna ito sa kanyang mga kamay. Tinugon lang naman sa kanya ng matanda na sa kanya raw palagay ay wala siyang laban sa ating bida. Ngunit siya raw ay masaya dahil nakakita siya ng isang malakas na tao na nagproprotekta kay Princess Chenzo. Ang kanila raw Panginoon ay binigyan ng malaking biyaya ang pamilyang Night Soul, matapos niyang nagsalita ay agad na tumalikod ang matanda upang siya ay makaalis na sa lugar. At nang tuluyan ng nakaalis ang matanda ay lumapit si Miss Yu sa ating bida na kanya itong tinanong kung ayos lang raw ba ito. Sagot naman sa kanya ng ating bida na huwag raw siyang mag-alala dahil ayos lang naman siya, pero sa isip-isip ni Kyulin na sa palagay raw niya ay mukhang magkakaroon sila ng malaking problema. At naglakad na nga si Kyulin upang pumunta na sa bahay ni Miss Chenzo, na kanyang sinabi kay Miss Yu na sila raw ngayon ay may kakaunting salo-salo, at tamang-tama dahil nagugutom na din siya. Sa mga binanggit na mga salita ni Kyulin ay pinasangayunan naman ito ni Miss Yu dahil susunod raw siya sa kanya. Pero nag-alala si Miss Yu sa ating bida dahil sa tingin raw niya ay wala sa magandang mood si Kyulin.